Kahapon ay pinayagan na ng Sandigan Bayan si Senator Bong Revilla na makapagpiyansa. Tanong ng marami, anong implikasyon nito sa daloy ng politika at sa mga nakabimbin pa ng mga kaso laban kina Jinggoy Estrada, Senator Marcoleta at iba pa na ngayon ay nasa Sandigan Bayan din. Ito po si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. At kahapon nga bumulaga sa atin itong balita na si Senator Revilla daw ay nakapag-post na ng piyansa. Kaya nagtatanong marami, anong mangyayari ngayon doon sa mga kaso nila Senator Jinggoy, Marcoleta, at si Defensor at yung mga iba pa na sasampahan pa di umano ng kaso. Well, maraming mga epekto ito. Isa sa magiging epekto nito ay yung perception na tila mahina talaga yung kaso ng ombudsman. Kasi bagamat yung iba pang mga akusado ay hindi nabigyan ng piyansa pa, si Senator Revilla ay napagbigyan na. Ibig sabihin kasi pag napagbigyan ka ng piyansa, nagkaroon na ng initial na presentasyon ng ebidensya at sinasabi ng hukuman na hindi sapat at hindi malakas ang ebidensya ng prosecution, kaya may karapatan yung akusado na siya ay makapagpiyansa. Ngayon, kung ang the same evidence and the same sources of evidence ay yun din ang i-introduce sa kaso ni Senator Jinggoy, kasi yung kay Senator Jinggoy ay sa flood control din, flood control related. At kasama din dyan ang mga magtitistigo sa kanya, sina Yusek Bernardo, sina Alcantara, sa Bryce Hernandez, malamang pareho din ang contents ng kanilang mga testimonya. At kung sa kaso ni Revilla, mahina ang kanilang presentasyon, imposibleng pagdating naman sa kaso ni Senator Jinggoy, ito ay biglang lalakas. Hindi ko pa nabasa yung kabuuan ng mga detalye ng records ni Senator Jinggoy, yung kaso niya. Pero doon, base sa mga nadinig na natin, mga pronouncements sa Senado at yung mga inilatag sa social media, it appears na itong kaso nito kay Senator Jinggoy ay totoo naman talagang napakahina. Sinabi ko na nga sa inyo, no, hindi naman ako fan nitong si Senator Jinggoy. Hindi ko pa nga siya binoto no, kahit na sa ang halalan. Pero dito sa sitwasyon na ito, nakita ko kung paano siya manindigan. And for the first time, na pinahanga ako ni Senator Jinggoy. At sabi ko nga, mas mainam pa itong si Senator Jinggoy kaysa dito kay Senator Joel Villanueva, na may padipa-dipa pa, paiyak-iyak pa pag siya ay nagsasalita sa Senado at panay pang ini-invoke yung pangalan ng Panginoon. Pero pagdating pala doon sa dikdikan napakahina naman pala ng kanyang pananampalataya. At any rate, going back to Senator Jinggoy, dito ako humanga sa kanya kasi marami siyang pagkakataon dapat na pwede naman siyang bumaliktad. Madali naman yung para sa kanya. Because hindi naman talaga siya a member of the opposition. If at all, yung pamilya ng Estrada would be more associated with the Marcoses. Noon niyang a little known fact, nung umalis si Presidente Marcos, yung matandang Marcos sa Malacanang noong 1986, the only Metro Manila mayor that was left in Malacanang was Erap Estrada, noon ay mayor ng San Juan. So, kung tutusin, dapat may malaki ang utang na loob ng mga Marcoses sa pamilya ng Estrada. Pero bakit nagkaganito? Well, politika yan, lalo na kung pera-pera na pinag-uusapan, walang loyalty dito sa politika. But in that scenario, kay Senator Jinggoy, it would have been easy for him to flip. Lilipat lang siya and then ligtas na siya. But he decided not to. Probably because feeling niya, kung patuloy na pambubuli ang gagawin na ganito, ay hindi na matatapos ito. Kung lahat na lang ng gugustuhin nila ay idadangle sa iyo yung mga kaso na parang sword of Damocles na sila rin lang naman ang gumawa, wala na, di ba? Parang hawak ka na sa iyong buntot. At kung saan ka ipaling, hawak ka sa ilong, kung saan ka ipaling, doon ka pupunta. And Senator Jinggoy, I think, made a stand na hindi na ito mangyayari sa kanya. Senator Marcoleta made a stand. Hindi ito mangyayari sa kanya. All the other senators, well, they failed the test nung paninindigan. And makikita niyo sa pattern ngayon,
After naging successful kay Senator Jinggoy, dito kay na Marcoleta, ay yung binabalata naman ngayon ay si Senator Alan Cayetano, at pagkatapos sinusunod na ngayon sina Senator Loren Legarda at si Congressman Leviste. So makita nyo yung pattern is the same. Strategy really is to weaponize the entire Department of Justice, the Ombudsman, to use it against those who are opposing the administration. Kaya palala ng palala itong ating sitwasyon. At ngayon lalo yung kila Senator Legarda, pero mo yung gagamitin na basis ng plunder case ay yung prangkisa. Na wala naman talagang public fund na lumabas doon. Whatever was earned, whatever was spent, were all private funds. And I don't know kung paano pa mapapayagan ng hukuman ito na itong ganitong klase ng mga kaso na obvious ba dahil nakalusot yung doon kay Senator Marcoleta na yung contribution, election contribution, naging basis ng plunder case. Ngayon, they're stretching it even further. Pinapalawig palalo, bending the law even further para mas malawak pa. Pero sa sitwasyon itong nangyari naman kay Senator Revilla, what is very strange in this case is that after lumabas itong balita na siya ay magpapiyansa na o nakapagpiyansa na, may lumabas ding balita na nagpapahayag na si Senator Revilla daw, I don't know if it's true, pero nabasa ko lang ito, na siya ay tatakbo again as a senator under the Bongbong administration. Which is actually weird, Pagkatapos kang ipakulong, then sasama ka uli doon. If that is true, then I would be more inclined to believe na pati itong kwento na ito ng pagpapakulong sa kanya ay bahagi ng sarswela. I think si Bong Revilla was an easy target because he is the usual suspect. At ganoon din, naging biktima rin si Senator Jinggoy because of the previous cases, the usual suspect din siya. At para mas madaling i-justify kung sila ang mga kakasuhan. Pero they have to go through Revilla. It's possible na kailangan kasuhan si Revilla para makasuhan si Jinggoy kasi parang masama naman na automatic si Jinggoy agad. Now, yung pamilya ni Revilla na nasa Kongreso, ang mga Revilla, ay bumoto for impeachment. Normally, kung pakiramdam mo ay ginigipit ng iyong pamilya, the natural reaction will be, papalag ka na. Pero dito mukhang hindi na papalag. Mukhang yumuko na ng tuluyan at sumuko na doon sa administrasyon. But whatever it may be, itong epekto na ito ng pagkakagrant ng piyansa kay Senator Bong Revilla will also reverberate or makakakaroon ng epekto doon sa mga iba pang mga nakabimbing na kaso because ang pagmumula ng ebidensya nila ay iisa lang. At kung mahina ito kay Bong Revilla, palagay ko mahina din ito kay Senator Jinggoy, mahina rin ito kay Rodante Marcoleta at lahat pa. Kailangan lang umasa tayo, magtiwala tayo at manalangin na sana ang ating mga hukuman ay manatiling naninindigan sa katwiran, sa katotohanan, sa katarungan. At hindi sila ma-impluwensyahan o ma-pressure ng administrasyon sa ginagawa na ito na panggigipit sa lahat ng mga mamamayan. Kasi po, kung pati ang hukuman ay hindi na mapagkakatiwalaan ng mga mamamayan, malaking gulo po ito kasi lahat na ng pillars ng demokrasya ay mawawala at ito ay magbubunsod sa isang mas malawakan na kaguluhan. Kaya tayo ay umaasa na sana gumugulong pa ang katarungan sa ating bansa. Pero tayong lahat, kayong lahat ng mga Pilipino, kayong lahat ng mga iskumbro, patuloy kayo na magmasid. Patuloy kayong makilaho. Patuloy kayong mag-aral sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.